Nagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Pangulong Noynoy Aquino, sinigurong walang banta ng terorismo sa Pilipinas sa kabila ng travel advisory ng ibang bansa. Tayo na biktima. Parang premature naman yata yung ginawa ng warning. Dating PNP Intelligence Chief, kinumpirma naman ang banta ng terorismo sa bansa. 10 dayo ang inihinalang terorista, nakapasok na umano sa bansa. Merong imminent threat ng terrorism in the National Capital Region. 500 kilo na sangkap sa pampasabog, nasabat sa Bataan. Operasyon ng pipeline mula Batangas patungong Pandacan, mahigit isang buwan pa bago bumalik sa normal. Bagong balita, sikat na Korean actress binatiko sa internet dahil sa umano'y pangungutya sa pag-i-Ingles ng mga Pinoy. Bandila exclusive, bagong modo sa pagnakaw at paggamit ng credit card na diskubre. At Pangulong Aquino, pinangunahan ang inaugurasyon ng dedication marker ng ELJ Communication Center sa ABS-CBN kasabay ng paglulunsad ng bagong Christmas Station ID ng Kapamilya Network. Balitang bumabandila, kikilos na ang palasyo para ipabawi ang mga travel advisory na inisyu ng ibang bansa laban sa Pilipinas. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nangako nito. Ayon sa Pangulo, hindi kumpirmado ang mga intelligence report na nagsasabing may nakaambang terrorist attack sa Metro Manila. Gayunman, inutusan na ni Pangulong Aquino ang PNP at AFP na maging alerto. Nagbabandila si Willard Cheng. Sunod-sunod ang mga babala ng iba't ibang bansa sa posibilidad ng pag-atake ng mga terorista sa Pilipinas. Hindi raw mainam na bumiyahe sa bansa. His Excellency Benigno S. Aquino III. Pero mismong si Pangulong Noynoy Aquino umalma sa mga inilabas na travel advisory. Sa unveiling ng ELJ Communication Center dedication marker, kung saan panauhing pandangal ang Pangulo kanina, sinabi niyang wala itong basihan at kikilos daw ang palasyo para ipabawi ang mga travel advisory. Tayo na biktima. Dahil pag tinignan natin yung impormasyon na eventually ipinasa, talagang parang hindi maliwanag kung saan nagmula. Maapektuhan na tayo sa ating turismo, maapektuhan yung negosyo dito sa bansang to. Parang premature naman yata yung ginawa ng warning. Hilaw o hindi raw kumpirmado ang mga intelligence report na nagsasabing target ng mga terorista ang Pilipinas. Wala nagbabago doon sa threat potential dito. Yung pinagmulan nitong advisory, tila hindi masabi natin kompleto. Parang dating ko sa akin sa pagkapaliwanag na nandun pa tayo sa raw unverified stage. Gayunman, inutusan na ng Pangulo ang PNP at AFP na magbantay. Pinag-aaralan ng Defense Department ang pagpapakalat ng pulis at military tandem sa Metro Manila. But then we are afraid there is a backlash when you see a lot of military people in crowded areas. Sasabihin na naman na nagkakaroon na naman tayo ng militarisasyon. Hinigpitan na rin ng seguridad sa mga sakayan gaya ng LRT at MRT, mga pantalan, at pati ang mga malls. Para sa Bandila, Willard Cheng. Sa isang ambush interview sa Palasyo, kinumpirma ni Pangulong Aquino na may raw information silang natanggap tungkol sa assassination attempt o tangkang pagpatay sa 2 ambasador at ilang Pilipinong security officials. Pero ito raw ay dapat pa rin kumpirmahin. Ito ang tugon ng Pangulo nang tanungin kung ano ang kanilang natanggap na security threats. Hindi muna pinangalanan ng Pangulo kung sino ang mga ambassadors. Pero nilinaw niya na wala itong kinalaman sa napapabalitang terrorist attack sa bansa. Kinumpirma naman ang ilang anti-terrorism experts ang sinasabing banta ng panggugulo sa Kamaynilaan at iba pang lugar sa bansa.
Ang sangkot umano dito ang pinagsamang grupo ng Abu Sayyaf, MILF at Jemaah Islamiyah. Batay sa mga impormasyong natanggap ni dating PNP Intelligence at Transnational Crime Chief Rodolfo Bugi Mendoza, ang pinagsalib na puwersa ng Abu Sayyaf, MILF Special Operations Group at Jemaah Islamiyah ang mag-aasik ng gulo sa mga matataong lugar tulad ng LRT, MRT at mga malls. Plano raw gawin ang terorismo bago ang presidential elections nitong Mayo pero hindi ito natuloy. Ang impormasyon ni Mendoza ay kasabay ng babala ng mga bansang Amerika, UK, Canada, New Zealand at Australia sa kanilang mga mamamayan na iwasan ang pagbiyahe sa Kamaynilaan at Mindanao dahil sa matinding banta ng terorismo. Highly credible and reliable yung general statement na issue ng mga foreign embassies. I have also nearly similar na mga information na merong imminent threat ng terrorism in the National Capital Region. Ayon kay Mendoza, ang minamatyagan nilang grupo ay nasa likod din ng Rizal Day bombing sa LRT noong December 2000, kung saan higit na 20 ang namatay. Ayon naman sa mayakda ng mga libro sa terorismo sa Asia na si Professor Romel Banlawi, may impormasyon sila ukol sa pagpasok sa bansa ng 10 dayuhan. Nakita rin umano ang mga ito na nakikipag-usap sa mga lider ng Abu Sayyaf at iba pang grupong terorista sa Mindanao. Sa pagmamonitor nga namin, may bagong 10 foreign nationals na pumapasok ng Pilipinas para mag-hide sa Pilipinas o mag-trade. We don't know exactly their specific plans, pero alam namin na patuloy na pumapasok. Kung meron pong report ng ganyan, our intelligence groups are always monitoring and sila na po yung nag-verify at nag-validate ng mga ganitong report. Abiso naman ng Malacanang sa publiko, maging mapagmatyag sa kahina-hinalang kilos ng mga tao sa kanilang paligid. Para naman sa PNP, bagamat wala silang namomonitor na galaw ng mga terorista o banyagang terorista na nasa bansa, patuloy naman ang pagpapaigting nila ng seguridad sa LRT, MRT at mga paliparan. Sako-sakong sangkap sa pampasabog ang nasabat sa Balanga, Bataan, pero paniwala ng otoridad, hindi ito gagamitin sa terorismo. Magbabadila si Zian Ambrosio. Humigit kumula 500 kilo ng ammonium nitrate at purong nitrate ang na-recover dito sa Bataan kagabi. Kamakailan lang napagalaman ng ABS-CBN sa intelligence report na ilan sa naging plano ng Abu Sayyaf Group ang magpasabog ng 500 kilo ng ammonium nitrate sa MRT sa Ortigas. Pero paniwala ng Bataan Police, sa illegal fishing gagamitin ang mga nakuhang ammonium nitrate at hindi sa terorismo. Kulang daw kasi ang mga nahuling sangkap para sa paggawa ng bomba. Kung ika nga ay gagamitan ng iba pang sangkap at lalagyan ng tinatawag nating blasting